sa ating pagpapatuloy ng ating topic about mastering the basics dahil napakahalaga po nito no, na ating pong talagang mabalikan. May nagsabi rin na isang leader natin, no, from mastering, ngayon papunta tayo, mastering the basics, ngayon papunta naman tayo sa ating anniversary na advance. Kasi walang advance kung hindi natin muna mamamaster yung basics. No, napakahalaga pong mamaster natin yung basic kasi mastering basic is crucial for our success. Walang matagumpay na anumang area na ating gustong mangyari, mapuntahan o gawin kung hindi po natin mamamaster yung basic. At ngayon naman, sa mastering the basic, I think, kung hindi man ito yung huli natin magiging topic, I don't know kung next Sunday, meron pang revelation si Lord about this, pero gusto ko mo magtapos sa mastering the basics about mastering the basic about money management. Okay? Kasi I think ito yung isang problema ng maraming mga Kristiyano pagdating sa pag-handle ng pera. Okay? Sino ang gustong matuto pa ng pag-handle ng kayamanang ibinibigay ng Diyos? Ang katotohanan, lahat po tayo bilang mga anak ng Diyos, nakikinig na po ba kayo? Ay talagang para sa kasaganaan. Para talaga tayo sa pagpapala. Ang nagiging problema po natin ay yung papaano nating minamanage ang pera. Nandiyan kayo? Sabi ko nga po nung nakaraan, minsan hindi problema ang pera o yung pera, hindi problema ang pera. Ang problema, paano magkaroon ng pera. Sumunod, paano i-manage yung pera. Okay? To get money is difficult. To keep it more difficult. But to spend it wisely, most difficult of all. Yung makakuha nga na ng pera, ang hirap-hirap eh. Tapos yung pera mo na ikikip mo, mas mahirap yung magtatabi ka. At yung paano mo i-manage yun ang pinakamahirap. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, mukha bang may pera yan? Ha? Kasi alam nyo, pag tayo hindi marunong sa pera, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pera. Ano mang bagay, o tingkayin lahat sa akin, ano mang bagay na hindi mo kayang i-manage, hindi ibibigay ng Diyos. O ano mang bagay na meron ka na hindi mo rin kayang i-manage, mawawala sa'yo. Hello? So napakahalaga nung tinatawag na money management. Why? Kasi marami mga tao yung tinatawag na one-day millionaire. Yung may pera ngayon, piling milyonaryo, ubus agad. Tapos, tutunganga at titingin sa Diyos o titingala sa langit at magtatanong, Lord, ba't nangyayari ito sa akin? Pero ang totoo, hindi tayo natutong mag-manage ng pera. Okay? So ito po ay napakahalagang pag-usapan. Mastering the basic. Ima-master natin, I pray, tayong lahat na narito, mga manggagawa ng Diyos, mga businessman, maging kahit mga estudyante, mga magulang, nanay at tatay, pagdating dapat sa pera, marunong tayong mag-manage nito. Hindi tayo dapat yung one-day millionaire. Meron akong isang kaibigan, for 15 years nagtrabaho sa ibang bansa, sa China, tapos 4 na taon nagtrabaho sa UAE, tapos nagtrabaho pa sa kung ano-ano mga, alam niyo po, nangyari, walang naiuwi, walang pera. Alam niyo bakit? Kasi hindi na-manage yung pera. Maraming mga tao, hindi bang malaki ang pera mo, pero dumarating naman ang problema, parang piling mo, hindi nauubos, multi-millionaire ka, ganun ka gumastos. Kaya nangyayari, pagdating sa panahon ng pangangailangan, wala kang madukot. Yung kahit anong dukot mo, wala. Ang lalim na ng dukot mo, umahabot na hanggang bulsa, wala kang madukot. Sabi nga ng lola ko,
nung pag humihingi ako sa kanya nung bata pa ako, sabi ko, pengin naman kahit na konting pera dyan, may bibili lang ako. Sabi ng lola ko lagi. Nakakatawa kaya inuulit-ulit ko sa kanya yun Mahingi ako kasi lagi sinasabi yung ganito salita, kahit sunugin mo man ako, hindi ako mag-aamoy 5. Ewan ko, kasabihan yata ng matatanda yan, Ang hirap naman nung gano'n na kahit anong gawin sa'yo, walang mailabas na pera sa'yo. Okay? So yung iba, wala talaga. At yung iba naman, living by paycheck to paycheck. Tuwing katapusan ng buwan, ubus agad, may pagkakataon pa nga. Alam mo may darating na pera, pero alam mo wala na rin yun, ubus na rin. Usually, yung mga nasa ibang bansa, maganda lang tignan, pakinggan, nagtatrabaho sa ibang bansa, pero marami tayo mga kapwa Pilipino, paycheck to paycheck lang ang buhay. Kasi doon, pag may trabaho ka, alukan ka agad ng kung ano-anong mga gamit, gadget, sasakyan, napakabilis mag-apply. Kasi may trabaho ka, bibigyan ka agad ng credit line. Kaya lang, dahil hindi ka marunong mag-manage ng pera, ang nangyayari sa marami natin mga kapwa Pilipino, paycheck to paycheck. At pag kinukompute mo yung lahat ng perang dumarating sa'yo, laging insufficient, wala nang natitira. Kasi hindi natin napag-aralan o na-manage yung perang ibinibigay sa atin. Okay? So money is a good servant, but a bad master. Ang pera, mabuting alipin, ngunit masamang Panginoon. Kailangan ang pera ang maging alipin mo, hindi ikaw yung alipin ng pera. May narinig akong isang pastora Sabi niya, kaya ang pera may tao kasi nagre-represent yan na pwede mo yang kausapin, pwede mo yang utusan. Di ba ang pera, lahat ng karamihan ng pera may tao? Kasi pwede mo yang kausapin daw, pwede mong utusan. Ibig sabihin, dapat alipin mo ang pera, hindi yung pera ang umaalipin sa'yo na kaya ka nagtatrabaho, kaya ka nagpapagal, kung ano-anong ginagawa mo sa buhay. Kasi ang inisip mo lagi tungkol sa pera. Meron nga ganito na parang nakikita sa FB, mga post, more money will come your way this week. Nakakita na kayo ng ganyan? Type amen and share. Sino mga nag-share sa inyo at nag-amen? More money will come your way. Mas maraming perang darating sa'yo. Daksa. Mag-amen ka at i-share mo. X po yan. Mali po yan. Kasi ang katotohanan, more money will come your way this week if you work hard last week. May darating na pera kasi may pinagtrabahuhan ka. Hindi dahil nag-type ka lang ng amen, nag-share ka, darating na yung pera. Minsan mali yung konsepto natin Ano sabi ko? Naalala nyo po, ang kayamanan o ang pera na kayang ibigay ng Diyos sa atin ay dumarating. Siyempre, kailangan ng prayer. Pero hindi nakukuha lang yan sa prayer. Hello? Kahit na prayerful ka, maaari dumating yung time. Sige, may miracle na darating. Kaya ng Diyos, yung uwak, magdala sa'yo ng pagkain. Pero sapat lang yun. Nandiyan kayo? Kung gusto mo talagang sumagana, kung gusto mong merong kayamanang dumating sa buhay mo, kailangang marunong kang magtrabaho para doon. At alam mo kung papaano i-manage yung perang ibinibigay ng Diyos sa atin. Sabi sa tayo, basic lang yan. Kailangan lang natin itong maunawaan, ma-practice, matutunan. Amin ba? Kasi, ito isang katotohanan na narinig ko na rin Ang patungkol sa pera, hindi tinuturo sa school. Walang subject na sa eskwelahan tungkol sa pera. Kasi ang system ng school ay panatiliin lang ang mga tao na trabahador.
Ano kayo? Ang sistema ng magandang eskwelahan, may matututunan tayo. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-aral. Pero maraming bagay na hindi mo matututunan sa eskwelahan. Hello? At ngayon, salamat sapagkat ang mga churches hindi lang nagtuturo ng mga bagay na spiritual, kundi nagtuturo rin ng mga bagay na kailangan natin para mamuhay tayo ng tama sa mundong ito. Kasama na sa pag-handle ng pera. So what is money? Una, basic tayo. Ano ba ang pera? Money is a medium of exchange. Ang pera, ginagamit para pangbayad, pangpalit. It's an agreed upon item you can use to make a purchase, trade, or pay off a debt. Dati, ang ginagamit na pera o pang-exchange, ginto, mga material, mga yung tawag dyan, pilak, basta yung mga mamahaling gamit na pwedeng i-exchange. Pwede rin noong unang panahon, hayop, no, exchange sa ganitong bagay, may exchange hanggang sa nakita nila, ang hirap namang dalhin lagi yung mga ganyan. Hanggang ginamit nila, ginto. Ang bigat ng ginto, ginawa na nilang papel. So money doesn't have a life. Ang pera po, walang buhay. Sige, maglabas kayo ng pera. Meron ba kayong hawak na pera? Sige, wala kayong pera. Walang buhay yan eh. Di ba, mahawak tayo lagi ng pera. Walang buhay, it cannot act on its own. Hindi kikilos yan, hindi gagalaw yan. Amen? Hindi yan humihinga, hindi yan kayang magdesisyon. It cannot do good deeds and it cannot commit crimes. Basically, it neither good or bad. Ang pera po ay neutral. Hindi masama ang pera, hindi rin mabuti ang pera. Yan ay gamit na depende kung sino ang gumagamit. Kapag ikaw daw ay isang taong masama, pag yumaman ka, lalong sumasama. Pero ang taong mabuti, kapag nagkaroon ng pera, lalong bumubuti. Nagmamagnify nito ang pera, ang iyong karakter. Lumalabas ang totoong ikaw pag may pera ka. Amen? So sabihin sa katabi mo, neutral lang pera. Ikaw ang masusunod dyan eh. Amen? Kaya napakahalagang matutunan natin, kasi tayong nasusunod sa pera, matutunan natin paano ba natin dapat i-handle ang pera. Things we need to know about general biblical concept that serve as a foundation to the proper management of financial resources. Ilang mga bagay na dapat natin makita sa Biblia tungkol po sa pera upang matutunan natin kung paano natin i-manage ang mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin. Amen? Number 1, make God the Lord of our finances and all other of our life's possession. Gawing ang Diyos ang Panginoon ng ating mga pagpapala. Nandiyan kayo? Tayo ang may hawak ng pera, pero ang Panginoon ang siyang dapat maging masunod. Nandiyan kayo? Ang dapat siyang maging Panginoon ng lahat ng kayamanang ibinibigay ng Diyos sa atin. Sabi mo sa katabi mo, pinagkatiwalaan ka lang. Make God the Lord of your finances because, letter A, He is the source of all wealth. Ang Panginoong Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng kayamanan. Totoo ba? Kung anong meron man tayo ngayon, ay dahil lang din sa Diyos yan. John 3 verse 27, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. Ang tao'y walang matatanggap ng anumang bagay hanggat hindi ito ibinibigay ng Diyos mula sa langit. Bigay ng Diyos yan. So, kaya kailangan maging ang Panginoon natin, ang Panginoon ng ating kayamanan, kasi sa Kanya galing yan eh. James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of light, with whom there is no variation of shadow of turning. Lahat ng mabubuting bagay at perpektong regalo ay galing sa langit, galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya, sabi mo sa katabi mo, gawing mong Panginoon ang Diyos
sa kayamanan mo. Sinong dapat ang masunod sa kayamanan natin? Ang Panginoon. Manager lang tayo. Pero kung hindi mo matututunan paano mag-manage nung ibinigay ng Diyos, paano kapag pagkakatiwalaan pa ng Diyos ng mas marami? Kaya marami sa atin hanggang doon na lamang ang binibigay ng Diyos sa'yo kasi yun lang ang kaya mong i-manage. Hanggang 10,000, 15,000, 20 o sweldo mo na monthly, 25, 30, 50. Kasi yun lang ang kaya mong i-manage. Pero pag nakita ng Diyos, alam nyo, ma-excite kayo mga kabataan na mangarap kayo ng ganyan, na Lord, bigyan mo ko ng karunungan paano mag-manage ng pera. Kasi kapag natutunan mo ito, papunta ka sa kasaganaan. Pero kung yung isipan mo, masama ang pera. Di ba? Yung iba nagkaroon ng maling konsepto sa pera eh. Ang pera ay masama. Kaya lahat ng mga mayayaman, tingin mo, masamang tao. Ba't ang yaman niya? Siguro sindikato yan. Ba't mayaman niya? Siguro, drug lord. Yun agad niya. Hindi ba pwedeng payamanin at pasaganain ng Diyos? Okay? Make God the Lord of your finances because, letter B, He owns everything. Kaya gawin mong Panginoon ang Diyos na siyang lahat ng iyong kayamanan sapagkat sa Kanya galing. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng buong sanlibutan. Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Ang ginto't pilak ay akin. So wala talaga tayong pagmamay-ari. Manager lang tayo. At kung hindi ka magiging mabuting manager ng mayroong may-ari, tatanggalin ka doon. Hello? Kaya nga sabi ko kanina, inuulit ko lang, no? Minsan, hindi tayo mapagkatiwalaan ng Diyos ng mas malaki. Kasi, una tingin mo sa'yo yan. Sumunod, manager ka lang, hindi ka naging mabuting katiwala. Amen? Pangatlo, make God the Lord of your finances because He is our provider. Sino nagpo-provide? Hindi ang trabaho mo, hindi ikaw ang nagpo-provide, kundi ang Diyos. Ecclesiastes chapter 5 verse 19, as for every man to whom God has given riches and wealth, and given him power to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor, this is the gift of God. Ang bawat tao na binibigyan ng Diyos ng riches and wealth and given him power to eat of it, maging masaya ka na kainin mo yung blessing na yon. Sabi doon, ay regalo pa rin galing sa Diyos. Ay grabe. So siya lahat ang may-ari, sa kanya galing lahat ng lahat ng kayamanan ng mundo, at siya rin ang nagbibigay. Hello? So magandang konsepto ito upang to manage money, maisip mong hindi sa'yo yan. Kaya ubos biyaya ka kasi isip mo sa'yo eh. Naintindihan nyo? Amen? Sabi mo sa katabi mo, sana may matutunan tayo. Kasi gusto natin, I pray, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay pasaganain ng Diyos sa church na ito. Isang pangarap natin na lagi natin binabanggit sa church na ito, alam niyo po kung ano? We are not waiting for millionaires to come, but God is raising up millionaires in this church. At nangyayari na po yan. Tignan mo yung katabi mo, simple lang yan, pero milyonaryo na yan. O papunta na yan sa pagiging milyonaryo. Yung iba kasi, mayaman na, kulang na lang pera. Sabi mo, mayaman ka na sana eh. Kulang na lang sa'yo pera. Mali yun. Payaman tayo kung marunong tayong mag-manage ng kayamanang ibinibigay ng Diyos. Kanino galing ang kayamanan? Sa Diyos. Hindi yan sa trabaho mo.
Ginagamit lang ng Diyos yung trabaho mo para isupply ng Diyos ang iyong pangangailangan. Ang Diyos pa rin. Paano nangyari yung pastor? Yung lakas mo, paano ka nakapagtrabaho? Galing sa Diyos. Yung karunungan mo, yung nagising ka ng umaga, galing sa Diyos, yung panibagong buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya ng Diyos kasi magkaroon ka ng sakit karamdaman at hindi ka na bumangon. Kaya ng Diyos na tayong malakas ngayon, isang kinabukasan lang, isang linggo lang, mahinang-mahina ka na. Hello? So wala tayong may pagmamalaki talaga sa Diyos. Tayong lahat, kung anumang meron tayo, ay pinagkatiwalaan lang ng Panginoon. Letter D, He gives us the ability and strength to acquire wealth and blessing. Ito maganda sa Diyos. Siya din ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng abilidad, ng karunungan at kaalaman. Paano makukuha yung blessing na yon? Ito, tingin kayo lahat sa akin. Hello? Mag-isang man nanonood. Minsan nang tingin natin, ang hirap-hirap magkapera. Di ba? Paano kaya magkakapera? Ang hirap-hirap. Lalo yung iba, hirap na hirap talaga magkapera. Pero nyo po, ang pera nagkalat talaga sa mundo. Yung resources, yung paraan, kung paano magkamit ng pera, nandyan na yan. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos na siyang nagbibigay ng karunungan paano ka sasagana. Basahin natin sa Bible, Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 18. Huwag niyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo namumuhay na ng sagana, na nakatira sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto. Sa translation ngayon, marami ng mga pera sa bangko. Huwag kayong magmamalaki. Huwag niyong kalilimutang si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin sa basang Ehipto. Sa atin namang translation, na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin nyo sa dating yung pamumuhay. Dati doon sa magulo nyong buhay. Pinalaya ka lang ng Diyos doon. Verse 15, siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at talakdan. Ibig sabihin, yan yung hinaharap nating buhay araw-araw. Yung dami ng tukso, dami ng mga pagsubok, suliraning ating hinaharap. Pero pumatnubay ang Diyos sa atin. Nang wala kayong mainom na nagpabukas siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Sabi mo sa katabi mo, may dahilan ng pagsubok. Ano daw? Upang turuang magpakumbaba. Listen to me, tingay lahat sa akin. Ito, basic lang ito. Dapat natin alam ito. God is more concerned for your character than to bless you. God is more concerned for your holiness, your righteousness, na makalakad na ayon sa kalooban ng Diyos kaysa yung comfort mo. Hello? Isang pagka hindi nyo kilala, pinaranas sa kayo ng hirap para kayo subukin, turuang magpakumbaba. Ang lahat ng yay sa ikabubuti rin ninyo. Verse 17, kaya wag na wag nyong iisipin na ang kayamanang ninyong bunga ng sariling lakas at kakayanan. So ito ang mindset natin. Una, to manage the blessing and financial na binibigay ng Diyos sa atin, siya ang nagbigay sa atin na kakayanan. Ano sabi ng verse 17? Kaya wag na wag niyong isipin na ang kayamanang ninyong bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit, alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So ito yung magandang konsepto. Ang Diyos sa kanya lahat ng pera, lahat ng kayamanan, siya ang nagbibigay sa atin, nagpo-provide. Tayo ay manager lang. At kung kayo may sumagana, kung kayo man ay yumaman, huwag niyong isipin bunga niya ng inyong sariling kalakasan.
Ang ganda ng sinabi ng Bible, di ba? Ang Biblia talaga punong-puno ng karunungan eh. Amen. Kasi kapag ito naging isip natin, na ako lahat yan, akong dahilan lahat yan, ako ang ano yan, magiging sakim ka. Magiging mali agad yung pundasyon mo paano i-manage yung blessing. Hello? Biblical concept that serves as a foundation to the proper management of financial resources. Yung mga ilang bagay pa, no? Number 2, God has laid out the purposes for money. Ang Diyos mismo, mula sa kanyang salita, ay naglatag. Nagsabi, bakit ano ang layunin ng pera? Nandiyan kayo? Sabi sa katabi mo, may layunin ang kayamanan. May layunin bakit tayo binibless ng Diyos. Bakit natin ito kailangang maunawaan? To manage the blessing ng binibigay ng Diyos sa atin, kailangan tama yung perspective mo eh. Tama yung pagtingin mo ayon sa kanyang salita. Para, eto yon, kung magkulang man, Lord, manager mo lang ako eh. Kung sumobra man, Lord, may dahilan ito. Kulang, Lord, alam kong ikaw magpo-provide. Kung may sobra-sobra, Lord, alam kong may dahilan. Amen ba? Letter A. Why? What is the purpose of the money? To establish His covenant and extend His kingdom. Deuteronomy chapter 8 verse 18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant with His word to your fathers, as it is this day. Kasi to establish the covenant of God. Sabi sa katabi mo, ang Diyos ay Diyos ng pakikipagtipan. Ang Diyos ay Diyos ng covenant. Kaya, tingin kayo na sa akin, gusto mo ng blessing, gusto mo lalo kapag katiwalaan ng Diyos, dapat may covenant ka sa Kanya. Amen ba? Kailangan meron kang covenant sa Diyos sa mga blessing na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. At isang dapat nating i-covenant na, Lord, pag ako pinagpala mo, kasi lalong lalawak ang iyong kaharian, lalong maraming makakakilala sa iyo. Malaking tulong o malaking tool ang pera para maraming makakilala sa Diyos. Letter B, to provide for the basic needs of our families, upang maibigay ang basic na pangangailangan ng ating pamilya. 1 Corinthians chapter 12 verse 14, letter B, for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Ang mga bata, ang mga anak, ay hindi po nananagot, nanya kayo, sa kanilang mga magulang na para bagang, kaya sila, di ba may gantong konsepto, o pag-aaralin kita, para pagtanda mo, ikaw ang mag-aahon sa hirap nating pamilya. But the parents for the children, walang pananagutan ng bata. Pati po ang mga anak natin, mga magulang na nandito, yung mga babies, yung mga anak natin, yung mga ibinigay sa atin mga anak natin, tayo rin, manager lang din tayo niyan. Hindi rin atin yan. Hello? Kung sila man ay tumulong, dumating ang pagkakataong sila ay magkatrabaho at sila ay nagbibigay ng tulong sa atin, hindi po yan obligasyon. Salamat kung sila ay tumutulong. Amen ba? Pero anong dahilan? To provide for the basic needs of the family. Tayo mga magulang, kaya kayo i-bless ng Diyos kasi to provide the needs of your family. Your number one ministry, listen to me, mga nanay at tatay narito, is to provide for your family. This is your ministry. Amen? Masabi nga na tayong amen. 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ang sino mang hindi nakapagbibigay ng pangangailangan ng lalo na kanyang pamilya, mas masahol pa sa hindi mananampalataya.
Kaya po tayo hihingi sa Diyos eh. Kanya kayo? Makinig kayo lahat sa akin, tingin kayo sa akin. Kaya tayo hihingi sa Diyos ng karunungan, ng lakas, ng gabay, na tayo matuto sa kayamanang binibigay ng Diyos kasi kailangan natin maiprovide pangangailangan ng ating pamilya. At kung may bibigay sa iyo, matuto ka paano i-manage ito kasi may layunin eh. At ang layunin, para extend ang kingdom ng Diyos at para sa pamilya mo. Kung hindi ka marunong mag-manage ng pera, paano mapoprovide? Paano lalawak pa? Paano dadami pa? Hello? Minsan sa'yo palang kulang na. And listen, mga kabataan naman, hindi nyo kailangang tumanda, pamuna, o umindad pa ng maraming taon bago nyo maintindihan ito. Alam nyo, mapalad kayo kung narinig nyo na ito at maisa puso nyo, matandaan ninyo, mai-apply nyo sa inyong buhay, ay, maaga pa lang, natututo ka na. Hello? I pray sana marami sa atin ito. Hindi ka kailangang umidad ng 30 years old bago ka maging millionaire. Parang wala na akong kausap pa. Sino ito gusto? Yung mga bata pa, yung wala pang 30 years old, na gusto niya bago pa mag 30 years old, millionaire na siya. Kaya ng Diyos. Pero maintindihan mo, may layunin ang Diyos. Amen? Letter C, why? Anong purpose ng pera ayon sa Biblia? Una, daw? To extend the kingdom of God. Kasi may covenant ang Diyos. Pangalawa, to provide for our families. Number 3, to give to those who have need. Ano ito ang laki ng nagagawa, agad, ito, maniwala kayo, ang laki ng nagagawa agad sa utak mo at puso mo kapag may pera ka, nakapagbigay ka sa iba. Ang laki nung impact nun sa isip mo pagdating sa pera. Hello? Ephesians chapter 4 verse 28. Ang magnanakaw ay wag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. O yung mga magnanakaw daw, wag nang magnakaw. Maghanap siya ng marangal na ikabubuhay. Wala naman siguro magnanakaw dito na, no? Pero alam nyo, sabi ng Malakay, ninanakawan nyo ang Diyos. Kasi sa inyong mga handog at ikapo. Hindi rin yung marangal sa harapan ng Diyos eh. Para daw may makatulong tayo sa nangangailangan. Deuteronomy chapter 15 verse 11, for there will never cease to be poor in the land. Therefore I command you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy, and to the poor in your land. Hindi maubusan ng mahirap sa ating bansa. Kaya, busan mo ang iyong kamay sa nangangailangan, lalo sa mga mahihirap. Ang nagpahiram, nagtumulong sa mahirap, ay para kang nagpahiram sa Diyos. Hebrews 13 verse 16, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Ganito mo imamanage ang pera. Pag may blessing ka, huwag mong kalilimutan, may purpose. Hello? To extend the kingdom of God. Ibig sabihin, dapat may ibibigay ka sa kaharian ng Diyos. Iba pagdating sa bigayan, hanggang ngayon, saradong isip. Pero alam niyo po, hindi naman ako nagtuturo ito, Biblia. At marami magpapatotoo ng pagpapala dahil nangyari yan. Now, wag nyo rin po, ito isang concept na dapat nyo maintindihan. Basic lang ito. May panahon talaga ng pagtatanim. Huwag kang agad maghanap ng ani sa panahong nagtatanim ka pa lang. Kasi may season na yung itinanim mo, babalik sa'yo, magbubunga. Bakit may mga umaani na ngayon? Kasi matagal na silang nagtanim. At nung nagsisimula silang nagtanim, hirap din naman. Hirap din, sacrifice din. Kakainin na lang, ibibigay pa. Yun yung mga season ng pagtatanim. Hello? Ito, basic lang ito. Kasi ang buong mundo
Ayon sa salita ng Diyos, siya ay naglagay mula sa Genesis ng season. May season talaga ng pagtatanim at pag-ani. That's a law. Ang law, kahit anong gawin natin, hindi natin pwedeng sirain. Law of gravity. Hindi mo pwedeng sirain yan kahit anong faith mo, kahit anong puspos mo. Pag tumalong ka sa building, babagsak ka talaga. Ihilahin ka ng gravity. And giving is a law. Naintindihan niyo yun? Kaya sabi ng Bible, kapag ikay nagiging mapagbigay, lalo kang sumasagana. How to manage money? Paano ngayon i-manage ang pera? Number 1, ilang mga bagay nating maintindihan. Personal contentment position us to manage the blessings well. Yung ikaw mismo ay may kakontentuhan, inilalagay mo yung sarili mo sa isang posisyon para ma-manage mo, iayos mo, maiayos mo yung blessing na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kasi kung hindi ka kontento, may bagong na namang labas sa cellphone, bili ka na naman. Nandiyan kayo? May inaalok. Ano naman kayo? 8-8. Sino yung umano ng 8-8 kahapon? 8-8 ba kahapon? Isang araw. 8-8. Hindi natatapos siya. 9-9 naman. 10-10. 11-11, 12-12, 1. Puro marketing strategy yan. Hello? Pag hindi tayo nakontento, yung pagmamanis ng blessing, hello, hindi natin matututunan. Philippians chapter 4, verse 11 to 13, sabi na Apostol Pablo, not that I was ever in need, for I have learned how to be content. Ano yung maganda sa sinabi dito ni Pablo? Tingnan natin sa akin. Pwedeng matutunan ang makontento. So, listen to me. Itong revelation sa akin dito ngayon. Ang pagiging kontento ay hindi spiritual gift na ibababa sa'yo at, kontento na ako ngayon. Napuspos kasi ako Natututunan. So, kailangan bukas ang isip at puso doon sa pagiging kontento. Pag-aaralan mo siya. Sabi sa atin mo, pag-aaralan mo. O, pag may lumabas sa bagong cellphone, pag-aralan mo na. Kontento na ako. Ano mo naman kaibahan? iPhone 11 ka. Tinignan mo, 12. Parehas din 13. Wala namang kaibahan. Niloloko ka lang talaga. Hello? Tama ba? Sabi ni Pablo, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. Natutunan ko mamuhay nang wala at yung lahat meron. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little, busog man, gutom, may kasaganaan o wala, natutunan ko na, for I can do everything through Christ who gives me strength. Kasi bakit? Babalik tayo doon sa napag-usapan natin. Si Kristo ang maging pundasyon ng lahat nating ginagawa. Kasi pag nasa iyo si Kristo, may kakontentuhan ka. Pag nasa iyo si Kristo, may kagalakan ka. Pag nasa iyo si Kristo, sapat na at higit pa siya. Hello? Kaya mo lang ginugusto mga bagay kasi kailangan mo. Mamaya pag-usapan din naman natin. Kasi may part na ang blessing, ini-enjoy din. Pero not to the extent na nami-mismanage mo yung blessing. Definition of contentment. Contentment is a rest of mind, satisfaction, freedom from worry. Pag may contentment ka, pahinga yung utak mo. Naku, 99 na, 99. Bukas, kaya alauna pa lang ng madaling araw. Puno-puno na yung yung kite mo.
Contentment is the opposite of envy. Ang contentment daw ay kabaliktaran ng inggit. Kaya yung mga inggitera, wala kakontentuhan eh. At kabaliktaran ito ng covetousness. Kaya ka nagnanakaw, hindi sa'yo kasi hindi ka kontento. Hindi mo cellphone kinuha mo, in-enjoy mo pa. Wala naman dito yan, Ito yung church natin na kahit iwanan mo yung cellphone mo, balikan mo next week, wala na. Hindi. In Jesus' name. Hoy, mga anak kayo ng Diyos, ha? Alam niyo, sa ibang bansa, ganun. Yung iwanan mo yung cellphone mo, nakalimutan, nakauwi ka na ng bahay, balikan mo ulit, nandun pa rin. Oo. Sa Japan, sa Hong Kong, sa babay na puntahan namin mga bansa, walang kukuha sa'yo. Israel. Dito parang, hindi, napalingat ka lang. Nilapak mo lang, uy, nasaan na? Para daw doon sa ikwento ko lang, dagdag ko lang, pampasaya lang. Sa eroplano, yung tatay nagmamalaki sa kanyang misis, sa yung isang asawa. Alam mo, nasa daan ko na napuntahang bansa, kabisado ko na ang mga bansa. Alam ko kung nasan tayo. Ngayon, sa eroplano sila eh. Patotoo? Ilalabas ko ng kamay ko. Nilabas sa eroplano. Joke lang to, kaya imagine nyo na lang. Hindi kasi kayang ilabas yung kamay sa eroplano eh. Paglabas niya, pagbalik, nasa Middle East tayo. Talaga? Paano mo nalaman? Malangis-langis ang aking kamay. Maya-maya, ito sabi niya, tingnan mo, paglabas niya ngayon, nasa Alaska tayo. Bakit? Ang lamig ng kamay ko eh. Diyan mo suling kamay. Nasa Pilipinas na tayo. Sabi ni Mason, bakit? Nawala yung relo ko. Nawala na yung relo kaya nasa Pilipinas na. Bilang sa aeroplano, may magnanakaw pa rin. Nasaan ba tayo? Ba't ba tayo nakapunta doon? Yung pagnanakaw, kaya nagnanakaw kasi hindi ka kontento eh. Ang pagnanakaw nagsisimula sa desire. Yung desire na yun, umuugat yun doon sa hindi ka kasi kontento. Kaya ba nahuli, kahit hindi mo sapatos, isusot mo. Hindi kasi sa'yo, susot mo. Contentment is maintaining a spirit of peace in all circumstances. Ang contentment ito nang papanatili yung spirito ng kapayapaan sa anumang sitwasyon. Kasi kontento ka na eh. Contentment is realizing that God has provided everything I need for my present happiness. Kaya sabi mo sa katabi, makontento. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Ang ganda nito Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabangan sa relasyon kung ang tao'y marunong masiyahan o makontento. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala tayong madadalang anuman pag alis natin dito. Kaya nga, dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, hindi masama ang pera. Ang masama, yung pag-ibig sa pera. Sabi mo sa katabi mo, hindi masama ang pera. Ang masama, yung pag-ibig, yung paghahangad ng pera lagi. Ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Nanya kayo? So paano daw natin i-manage ang pera? Kailangang napakahalaga, may kakontentuhan. Sabi sa katabi mo, to manage the blessing of God,
kailangan may kakontentuhan. Kontento na ba kayo sa blessing ni Lord sa inyo? Ito meron kasing tinatawag na contentment, pero meron ding isang bagay na dapat mong i-balance sa buhay mo. Iba yung kontento doon sa tamad ka lang. Sorry Nandiyan kayo? Kontento, pero totoo, ayaw mo nang kumilos. Huwag niyo pong mamaliin yung kontento. Hindi, kontento na ako. Kaya ito, okay na kami. Dito na. Ito ng bahay namin. Dito pinaka-lolo ko, lola ko. Dito, ngayon, nandito kami ngayon. Pag inalahi na kayo, pang-pito na kami rito Lupa niyo ba? Hindi, nakikino na kami rito Baka anytime, kunin tong lupa Nandiyan kayo? Iba po yung naghahangad tayo ng pag-angat na gustong kayang gawin ng Diyos. Doon sa yung contentment na galing sa Diyos naman din. Pero ang Diyos naman natin, may kakayanang pasaganain tayo Kaya na minsan, kasi yung contentment, ginagawa nating dahilan, pero totoo, ayaw mong mangarap. Ayaw mong maging masipag. Ayaw mong magtrabaho. Hello? Pero mahalaga yung may kakontentuhan. Kasi the more na nagtatrabaho ka, the more na ginagawa mong kalooban ng Diyos, mahalaga yung contentment. Pag bine-bless ka ng Diyos, okay. May kulang, praise the Lord pa rin. Pangalawa, do not be greedy. Sabi sa kata yung do not be greedy. Yung greediness, ano yan? Yung tinatawag na greediness, yung lagi kang uhaw, gutom. Lagi kang yung greedy nga, Ano mas magandang Tagalog? Sakim sa pera. Proverbs 28 verse 22, sugapa sa pera. Greedy people try to get rich quick but don't realize they're headed for poverty. Kaya alam nyo, lagi ang scheme ng mga networking na hindi scammer, laging dodoble pera mo. Ang dami kumakagat yan. Yung greediness ng tao, ang ginagamit nilang tool para mapa-oo ka. Double your money, 1 month lang, 50% ang tubo. Ang sabi dyan, greedy people try to get rich quick but don't realize they're headed for poverty. Proverbs 13 verse 11, wealth from get rich quick schemes quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Ang daming ganyan na nagkalat. Ito nakakalungkot. Pati mga Kristiyano, churches, pastor, nadadaya sa ganyan. Isang pastor na kinausap ko na talagang ang dami nang nilagay, may mga kapatiran pa silang isinama doon, at yung kumukuha na sila ng pera, wala na daw, kasi inilagay na sa sa blockchain, inilagay sa yung coin, Bitcoin, at ang pangalan ay Zoom. Alam mo, sabi ko mali, hindi na totoo yan. Yung Zoom na yan, alaka-Zoom na yan. Hanapin mo masikap yan, hindi mo na makikita yan. Totoo nga. Naging yung Zoom alaka-Zoom. Wala na. Bakit? Yung gusto ng pagyamang agad dahil sa hindi ka kontento at greedy ka, madali kang mahulog sa pain. Hebrews 13 verse 5. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Make sure that your character is free from the love of money. Being content with what you have. For He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. So, tiyakin mo. Wala kang karakter ng pag-ibig sa pera. Tiyakin mo sa iyong sarili. Kaya lagi natin susuriin yung puso natin. Hayaan natin ang banal na Espiritu, ang kanyang salitang lagi sumuri ng ating puso. Baka nadadaya na tayo, talaga naman ang madaya ang takbo ng sanlibutan. Madaya si Satanas. Kaya sabi dito, tiyakin mo. Sinong titiyak? Sabi sa katabi mo, ikaw. Make sure that your character is free from the love of money. Hindi masamang sumagana, hindi masamang payamanin ng Diyos. Hello? Yun nga gusto ng Diyos sa atin Sumagana tayo, yumaman tayo, upang lalong ma-extend ang kingdom ng Diyos. Yung pamilya mo, may mabless ng Panginoon. Marami pang makakilala sa Kanya.
Maraming matulungan. May dahilan eh. Pero hindi umuugat yon dahil sa pag-ibig mo sa pera. Ano man yung pag-ipon mo, ano man pagtsatsaga mo, ano man pagmamanage mo ng pera, kasi may purpose, laging may nakatuon sa Diyos. Number 3, how to manage money o blessing ni Lord. Do not go into debt. Bawal ang utang. Huwag kayong pupunta doon sa bad debt or yung kasi may good debt and bad debt. Yung perang inutang mo dahil lang sa bagong cellphone. Kung mangungutang ka man, ito ang good. Kasi gagamitin mo siya upang sa negosyong magpo-provide din para magbayad dun sa inutang mo. Kaya kailangan ng wisdom. Kailangan ng gabay ng Diyos, ng mga taong marunong sa bagay na yan. Huwag yung pupunta ka lang na dahil, birthday, fiesta. Nanya kayo? Meron pa bang kapatiran tayo hanggang ngayon, ganyan pa rin ang utak? Dahil lang sa fiesta, mangungutang, may mapakain lang. Tayo, wala naman tayo ng fiesta-fiesta, tama ba? Nakikipiesta na lang kayo eh. Pero bawal nga yun, sabi ng Bible eh. No? Pero wala na tayo doon. Hindi naman tayo yung ritual and religious eh. May dahilan din kung kakain ka man. Kasi para din sa winning, no? Para maidala mo pa rin kay Lord. Pero yung mangungutang ka lang dahil sa pambongga, ating ka ng kasal, wala kang damit, mangungutang ka. Nanya kayo? Hello? O may maipakita ka lang sa nililigawan mo na bagong gamit o magpapasikat ka, yun yung mga maling utang. Sabi sa katayo mo, bawal mangutang. Hello? God does not want His people to be in debt. The Bible says, Romans 13 verse 8, owe no one anything but to love one another. Kung meron man tayong pananagutan sa ating kapatid, walang iba kundi pag-ibig. Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Ang nagpautang, alipin yung nangutang. Wala tayong dapat ibang Panginoon kundi ang Diyos eh. Amen? Number 4, learn and master the art of savings. Matutunan, i-master, ito po, yung pagtatabi. Pagsisave. Sino nito marunong mag-save na? Pag may 20 pesos ka, huwag mo ubusin lahat. May itabi ka kahit 2 piso, 3 piso. Eventually, bata pa kayo, tatanda kayo, marunong na kayo magtabi. 5 reasons Filipino don't save money. 5 dahilan ba't mga Pilipino hindi nagtatabi. Reason number 1, not having enough money left for savings. Kasi walang natitira para itabi. Number 2, leaving things to fate. Bahala na bukas. May darating naman. May trabaho naman ako, kinsenas katapusan. Kaya ang dami may trabaho, nawalan ng trabaho, wala na. Kailangan meron tayong emergency fund. Meron kang mahuhugot sa panahong wala ka ng trabaho, wala ka ng kinikita, meron kang mahuhugot. Pero iba kasi, leaving things to fate, bahala na si Lord, bahala na bukas. Sige, lahat yan, natin, pesta naman eh. Kasal naman eh. Yung kasal, isang araw lang mangyayari. Kanya kayo? Reason number 3, not knowing how to save. Hindi marunong talagang magtabi. Number 4, being buried in debt. Kaya walang naitatabi kasi puro na sa utang. Kaya nangyayari ganito, routine. May utang siya, mangungutang para magbayad doon sa utang niya. Ngayon yung inutangan niya, utang naman dito para mabayaran dito. May utang uli dito. Wala. Baon na sa utang. Reason number 5, it's too late for me. Yung iba dahilan, matanda na ako, enjoy ko na lang buhay ko. No. Ang sarap ng mga may edad na, tumatanda tayo, na tayo mayroong naipon, eventually, hindi ka ibabato kung saan sa mga anak mo. Kundi pag-aagawan ka ng iyong mga anak, kasi may pera ka eh. Tama? Kawikaan, Gs 4 hanggang 5. Nagpapahirap ang katamaran.
Ang sabi, nagpapahirap ang katamaran. Ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang nag-iimbak kung tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang ganda ng karunungan ng Biblia, no? Pag tamad ka, naghihirap ka eh. Pero masipag yumayaman. Tapos nag-iimbak, sabi niyan, matalinong tao yung marunong magtabi. Pero yung anihan na, tulog ka pa. Ito sabi ko nga, ulitin ko to. Kanina, banggit ko, pero masiano ko pa. Ang katotohanan, ang Pilipinas, marami ng opportunity. Because of globalization, internet, hindi mo na nga kailangan mag-abroad. Nandiyan kayo? Marunong ka lang paano, bigyan ka ng wisdom, at magsipag ka. Nandiyan kayo? Tapos, pagka meron ka na, eto naman, please, huwag kayo makakalimot sa Diyos. Siya ka nagbigay niyan eh. Yung iba, nakatrabaho, nakalimot na. Anong gagawin ng kaaway sa'yo? Ito lalo kang ibubuli doon. O lalo kang ipopromote, lalo kang bibigyan ng pera para, wala na ako babalikan doon. Ito na yung nangyayari sa akin. Nung di ako Kristiyano, ang hirap ko. Kristiyano ako, hirap mo ngayon. Wala na ako sa Diyos, pero lalo ko sumasagana. Ibang kayamanan yung ibinigay sa'yo ng kaaway. Yung mapalayo ka sa Diyos, pero may pera ka, hindi tunay na kayamanan. Kaya kasi ng Diyos na pinasagana ka at malapit ka pa sa Kanya, nakatutulong ka sa iba, nabe-bless mo kaharian ng Diyos, mapayapa ka, masaya ka, wala ka sa kasalanan. Ano kayamanan kung mismong budhi mo? Nanya kayo? Inuudyukan ka ng mga kasalanan ginawa mo. Di ba? Wala eh. Walang kapayapaan, walang kakontentuhan. Amen? Number 5, learn practical skills of money management. Ano yan? Have a budget. Dapat may budget. Sa pag dumarating ang blessing, ilan ang itinatabi mo? Una, ilagay mo agad, i-honor mo si Lord. Pag may blessing ka, itabi mo yung agad sa Diyos. Distinguish between needs and wants. Dapat alam mo, gusto ko lang ba to? O kailangan ko to? Avoid impulse buying. Huwag tayong agad-agad, yung impulse, yung biglaan, impulsive. Tumimbok lang yung puso mo, bilhin ko to. Nanginig ka lang, gusto ko to. Napadaan ka lang sa mall, pag uwi mo, hindi ka naman bibili talaga. Pag uwi mo, dami mong bili. Kahit na sabihin nyo, mura-mura lang. Minsan, nakakita ka sale, 50%. O kaya, buy one, take one. Tabo. Pag uwi mo, 10 na tabo mo eh. Tama? Avoid impulse buying. Pay bills on time. Magbayad sa saktong panahon at oras. Luke 12 verse 15, a man's life does not consist in the abundance of the things which he possesses. Dapat din natin maintindihan, ang tao ay hindi na susukat dahil sa dami ng kanyang kayamanan. Kasi ang sukatan ng pagkatao natin, hindi talaga pera eh. Hindi kayamanan, hindi material na bagay. Kundi yung Diyos na nasa atin. Si Kristo ay nasa atin. Kaya nung kailangan gawin, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lagi natin unahin ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, unahin mo siya pagising mo ng umaga, unahin mo siya sa blessing na dumating sa iyo. Kaya nagiging holy ang blessing mo. Kasi pag may dumating sa iyong pera, itinatabi mo agad yung sa Diyos. Ganun na ba kayo? Yung ganun yung utak nyo na may blessing ako. Kailangan ko itabi agad yung kay Lord. Amen? Practicein nyo kahit mga bata pa. Gawin nyo yun. Para sa inyo yan. Kahit nga mga hindi Kristiyano, hindi malalalim na Kristiyano, nagtuturo ng tithes. Hindi malalalim na Kristiyano, nagsasabi sila na kaya kami sumagana kasi laging may bahagi ang Diyos sa amin. Hindi malalim na Kristiyano yun,
So ano kailangan? I-manage ng tama ang blessing na binibigay ng Diyos sa atin. Kasi kailanman, tingin kayo lahat sa akin, magtatapos na ako rito, hindi nagkulang ang Diyos. Hindi ka lang natutong mag-manage. Hindi naman siya nagkulang eh. Bakit ganon? Konti lang ibinigay. Kasi yun lang ang kaya mong i-manage. Hello? Ibibigay lang sa'yo ng Diyos ang bagay na kaya mong i-manage. At kung magpe-fail ka doon sa bagay na dapat kaya mo na, bababa ka doon sa kaya mo. Intindihan niyo yun? Dapat ngayon 100,000 na ang kaya mong i-manage. Kaya lang, sinubukan ka ng Diyos, doon sa 20,000, 30,000, hindi ka naging totoong manager ni Lord. Amen ba? Inisip mo kasi, ikaw nagpagal, ikaw nag-ano dyan, kaya inubos mo lahat kung anong gusto mong gawin. Nakalimutan mo may purpose ang Diyos, ba't ka pinagpapala? Kaya ng Diyos sobra-sobra ibigay sa'yo kasi kaya mong i-manage. Naintindihan niyo yun? Amen ba? Pag kinaya mo nang i-manage ang blessing ng Diyos, doon ka lalong pagkakatiwala ng Diyos sa mas malaking mga blessing. Kaya pag may blessing ka, unahin mo agad ang Diyos. Hindi mo makakamali ang Bible, sabihin ko sa inyo, marami nang magpapatotoo. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kahit nga hindi mo na gusto, binibigay pa eh. Alam niyo ba yon? Darating ang time, kaya ng Diyos na hindi ka na namumblema ng pagkain mo. Dati, di ba yung pagkain, parang yung isang businessman, naging guest natin sa convention, ang pangarap lang niya dati, makakain ng sisig. Kasi nagtatabaho siya sa Jollibee, doon sa may Robinson, at pag bumababa siya para kumain doon sa may nakakita siya ng mga nasa bar, lagi kinakain sisig. So yun lang ang pangarap niya, makakain ng sisig. Ngayon, multi-millionaire. Bakit napagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay? Kaya tayo, hindi umaangat sa blessing kasi yung basic management mismo ng pera, hindi mo alam eh. Tumanggap ka na 1,000, takbo ka agad sa McDo, Jollibee, mga bata, ganyan eh. Nandiyan kayo? Papogi ka agad, pili mo, yung 1,000, milyon na. Sa mga nanay naman, dumating lang sweldo, kinsenas kung katapusan na inintrega sa inyo na asawa nyo, tingin agad sa kung ano-anong mga divisorya. Hindi nagiging manager ng blessing ng Diyos. Amen? So, pag-aralan natin, may sinasabi ang Bible, mga talatang binasa natin, i-master natin ang basic money management. Amen? Kapag natutunan mo to, lalo bata pa kayo, marami mga kabataan, pasagana ang buhay nyo. Totoo yan. Pasagana kayo. Salamat narinig nyo ito. Magkaroon ka ng financial literacy, marunong ka pagdating sa blessing. Alam mo, ang blessing, ang pera, nakukuha talaga yan. Dapat alam mo lang paano kumuha. Ano sabi ko? Hindi mo problema ba't wala kang pera. Hindi yun ang problema mo. Sabi sa atin mo, hindi mo problema na wala kang pera. Alam niyo kung anong problema talaga natin ng marami? Hindi mo alam paano kumuha ng pera. Hello? Ngayon, kung meron ka ng resources, binigay ng Diyos, pabor ng Panginoon, biyaya niya sa atin, may tinatanggap ka na. Gusto mong lumaki yan? Mag-manage mo yung meron ka ngayon. Paano? Babalikan ko ilang mga bagay, tumatalon ako sa isip ko binabato ko sa inyo. Una, manager ka, ganito. Yung hindi sa'yo, manager ka ibigay mo sa may-ari. Kaya nga ang utos ng Malakay 3, verse 10. Ano sabi doon? Give. O bring your tithes and offering. Hindi give, bring. Dalhin mo. Hindi ibibigay mo kasi hindi sa'yo yon para ibigay mo Ang inuutos, dalhin mo.
Para ka lang grab food. Pag may umorder, tinanggap mo, order, pag i-deliver mo, huwag mong kainin. Hindi sa'yo yun. Pagdating ng pizza at may kalahati na lang, at sabi mo, nagutom kasi ako sa daan Sir sorry ha. Hindi niya kukunin yun. Pagbabayarin ka niya doon. Tama? Kaya ang tithes bring. Kasi hindi sa'yo yan. Magdi-deliver mo lang yan. Saan mo dadalhin? Sa tahanan ng Diyos. Doon parang pag hindi mo naintindihan yung basic na yon, ano ka pa magmamanage? O di 90 na. Ang natitira, 10% ay sa Diyos. Yung 90, paanong gagawin mo? Meron kang ititira, meron kang pag-enjoy sa blessing. Pastor, 1,000 lang o 100. Tinights mo na. 100, sige, binigay mo na. May 800 ka. Halimbawa. Yung 800, may itabi ka kahit na 200. Di may 600 ka pa. Yung 100, i-enjoy mo. Kumain ka sa tapsilugan. Habang kinakain mo, enjoy mo na. Ito yung galing sa 1,000. I-enjoy mo. Kasi yung ini-enjoy na blessing, ibig sabihin, nadadama mo yung pagpapala. Ngayon, ilan natitira? 500. Meron kang itinabi, meron kang in-enjoy. Yung 500, yung mga dapat mong bayaran. Dapat mong mga kailangan gawin. O may itatabi ka na sa kuryente, itatabi sa pang-school mo, kung ano man yung kailangan mo. Mag-manage ng pera. Ang pera, ang bilis maubos pag hindi mo na-manage. Hello? At, listen to me, anong sabi ng Bible? Magagawa ng Diyos na ikaw ay pasaganain. Higit sa iyong pangangailangan. Ma-manage mo lang. Bigyan ka ng wisdom ng Diyos, bigyan ka niya ng karunungan, bigyan ka ng Diyos ng katapatan, magkaroon ka ng kakontentuhan, alisin ng Diyos yung pagiging greedy, at makita mo yung pag-angat mo ng Diyos sa buhay mo. Amen? Na kapag pinagpapala ka, kasi sabi mo sa katayo, may dahilan. Mastering the basic about money management. Tayong lahat ay tumayo. I pray, at matagal ko nang dinideclare ito, marami sa inyo ang pasaganain pa ng Diyos. I pray, hindi nyo kailangang umabot pa ng 30, 40 bago kayo maging millionaire. Wow! Sinong gusto yung taas ng kamay? Yung hindi mo kailangang humintay pa ng 40 ka, bago ka makaranas ng first million mo sa buhay mo. Alam nyo, ito lalo ngayon sa panahon ngayon, yung tinatawag na inflation, yung million ngayon parang 600, 700,000 na lang sa inflation. Kaya ang isang maganda rin management ng pera, pag binibless ka ng Diyos, saan mo dapat dalhin para lalong mag-multiply? Ang Diyos din magbibigay sa iyo anong dapat gawin. Hingi lagi ng wisdom, ng gabay sa Diyos. Kasi yung perang natutulog, bumababa ang halaga niyan. Okay? Isang araw, yung perang akala mo malaki, wala na dahil sa inflation. So matuto paano mag-multiply pa ng blessing ng Diyos. Sinong gusto yung taas ang kamay? Amen? Ang daming pwedeng gawin. Mga youth, ang daming opportunity. Through online lang, pwede ka nang kumita. Wala kang product, laway lang. Post lang, pwede ka nang kumita. Tamad ka lang pag hindi ka kumikita. Totoo yan. Hello? Pag dumating naman ang blessing mo, huwag mong kalilimutang may dahilan ng Diyos. Tayo lahat ay yumuko, mananalangin ako. Panginoon, ang iyong salita ay punong-puno ng karunungan. Ang iyong salita, Panginoon, ay nagtuturo sa amin ng direksyon, nagbibigay sa amin ng liwanag sa aming daraanan. Tunay nga, Ama, na aming pinaniniwalaan, tinatayuan, na nais mong kami ay sumagana. Gusto mo kami, Panginoon, ay lalong makaranas ng biyaya mo, Panginoon. Kaya naman, Ama, lahat kami narito, we are just the managers of your blessings.
Pinagkatiwalaan mo lang kami ng iyong pagpapala. Kaya Lord, maging mabuti kaming katiwala mo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. And I pray and I declare, marami sa amin na makaranas ng breakthrough financially. Marami sa amin ang pasaganay mo. Marami sa amin, Lord, ang maging mga multi-millionaire dahil at para sa iyong kaluwalhatian at para sa iyong karangalan. In Jesus' mighty name, amen and amen and amen.